So praise the Lord, tayo ay mag-aaral muli sa salita ng Panginoon. At napakaganda ng mensahe at atin pong pagbubulay-bulayan yung paksang how to trust God even in difficult times. How to trust God even in difficult times. Sa Tagalog, paano tayo magtitiwala sa Diyos kahit sa panahon po ng kahirapan. Paano tayo magtitiwala sa Panginoon kahit sa panahon ng kahirapan. Now, alam natin, life is not predictable. Ang buhay po ay di natin alam po anong nasa unahan. There are ups and downs along the way. So sa ating paglalakbay dito sa mundo, minsan may mga karanasan tayo na hayahay. Ang buhay mayroon ding kagipitan. May mga ups and downs along the way. And many of us wants to trust God. So marami sa atin, glory to God, natutunan natin na magtiwala sa Diyos. When times are good, it can feel easier. But when times feel difficult, it is even more important to trust God. Mayroong mga pagkakataon, nakakaramdam tayo, pag ang kalalagayan natin ay mabuti, ang naramdaman natin ay sobrang napakagaan, it can feel easier. But when times feel difficult, pag dumaan naman din tayo ng sobrang napakahirap, it is even more important to trust God. Mas lalo tayong magtitiwala sa Diyos kung tayo po ay dumaan sa mga mabibigat at mga mahirap na sitwasyon. God's unchanging character can give us a firm foundation when things feel unsteady and uncertain. Ang karakter ng Diyos na hindi nagbabago at hindi ito pabago-bago para sa kanyang mga anak, sa ating lahat, can give us a firm foundation. Ito yung magiging matibay na pundasyon when things feel unsteady and uncertain. Kung nakaka-experience tayo ng mga uncertain and unsteady situation, para bang walang kasiguraduhan at hindi matibay na pundasyon sa mga karanasan natin, lalo na kung walang pera, walang magandang trabaho, hindi maganda ang negosyo. So ito yung pagkakataon na yung karakter ng Panginoon na hindi nagbabago sa atin, na mapagkakatiwalaan, yun yung panahon na tayo po ay mas lalong magtitiwala sa Diyos, magtitiwala sa ating Panginoon. Life can be going along smoothly for a season. So, alam ng marami, may mga panahon talaga na medyo magaan ang takbo ng buhay natin, very smooth. Pero ito po ay for a season. Ibig sabihin, panahon-panahon lang. Hindi natin masasabi na tuloy-tuloy. Yung kagaanan ng buhay, kaginawaan, minsan yung ating trabaho, no, your career or your job is satisfying. Parang sa tingin ng marami at sa tingin ng pamilya natin ay very satisfying. Kontento tayo sa ating trabaho. Nasusuplayan yung ating mga pangangailangan. Pagdating naman sa ating mga kaibigan, your friends and family are enjoyable. So kung maganda yung trabaho, very satisfying. Yung mga kaibigan natin, mga pamilya natin, nag-enjoy naman. Your goals, finances, health, and outlook seem bright. So pagayahay ang buhay, marahil yung ating mga layunin, mga goals natin, yung finances, pagdating sa pera, health, kalusugan, and outlook, yung mga pananaw natin sa buhay, seem bright. So of course, pag maganda ang takbo ng buhay, hayahay, medyo
maliwanag din yung ating mga nakikita. Maganda ang ating nakikita na medyo sobrang napakagaan ng buhay. Then all of a sudden, life throws a curveball. Life throws a curveball. Bigla lang, all of a sudden, hindi natin inisip na ito'y dumating. Halimbawa sa atin, noong 2018, 2019, sino bang nakapag-isip sa atin na buong mundo, no, global, ang pagbisita ng COVID-19? Walang makaisip sa atin, 2017, 2018, 2019, dahil dumating po yung COVID. Nagsimula sa China, nasa mga November, December na po ng 2019. So, sino ba makapag-isip na mayroong malaking crisis na dadating po sa buong mundo? Marahil ang ibang mga bansa, nag-enjoy sila sa malaking pagpapala kasi mayroon namang mga tinatawag na developed countries. No, halimbawa yung England, Australia, New Zealand, South Korea, Singapore, at marami pa. So, nag-enjoy sila sa pagpapalang material. Pero nung dumating po yung COVID-19, ito po yung global crisis. Marami pong naapektuhan na mga bansa, bumagsak ang ekonomiya. So, all of a sudden, ganun din sa mga pamilya natin, sa mga personal na buhay natin, mga magaganda yung naging experience ng marami, but all of a sudden, life throws a curveball. So, mayroong mga pangyayari na talagang medyo masalimuot, and someone you know gets sick. So, maaaring yung member ng family mo, kaibigan mo, kasama sa church, nagkasakit. O marahil ang iba dyan, nawala ng trabaho, you lose your job. A friend or family member betrays you. So maaaring may mga members sa pamilya, no? Mga kaibigan natin na maaaring nagbetray sa atin. The things you felt secure in all of a sudden feels shaky and uncertain. So yung mga naramdaman natin sa nakaraan na medyo secured ang buhay, hayahay, magaan ang takbo ng buhay, suddenly, nagkaroon po ng parang nasi-shake siya, nayayanig, at nandoon ka sa uncertain, walang katiyakan, walang kasiguraduhan. How do you trust that God is good in these circumstances? Pag ito na yung naranasan ng marami sa atin, how do you trust that God is good in these circumstances? Paano ka magtitiwala sa Diyos na ang Diyos po ay mabuti maliban sa sitwasyon natin or kahit tayo dumaan ng mga mabibigat na pagsubok na nandoon na yung uncertain, nandoon na yung shaky, no? At niyanig ng marami sa atin. So paano tayo magtitiwala sa Panginoon sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong circumstances na masasabi natin ang Diyos ay mabuti pa rin? How do you trust Him when you do not understand what is happening? May mga pangyayari sa buhay natin na minsan hindi natin naiintindihan. Paano ka pa magtitiwala sa Diyos? Ulitin ko po yan, ha. How do you trust Him when you do not understand what is happening? Hindi mo naiintindihan ano yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Paano ka magtitiwala sa Panginoon? When you cannot see a resolution, minsan di natin lubos makita kung anong solusyon, paano lutasin yung ating mga problema, at maaaring may mga katanungan tayo, mga valid question, at gusto ng Panginoon na tulungan ka. Minsan yung mga tanong natin, ang Diyos lang din na makakasagot. Dahil may mga katanungan tayo na sa tao medyo mahirap sagutin. No? So mga mabibigat na mga circumstances na dumadaan sa buhay mo, sa buhay ng marami, may mga pangyayari na minsan hanggang sa pagtatanong na lang yung tao, na minsan hindi nakakakuha ng kasagutan.
Now, what does it mean to trust God? What does it mean to trust God? To trust is to believe in the reliability, truth, ability, or strength of something. Ulitin ko po yung isang katanungan na ito. What does it mean to trust God? Ano ang ibig sabihin? Yung magtiwala tayo sa Diyos. To trust is to believe in the reliability, truth, ability, or strength of something. So when it comes to trusting God, that means believing. Now when it comes to trusting God, ang ibig sabihin, believing in His reliability, His word, sa kanyang mga salita, His ability, sa kanyang magagawa, and His strength. Alam natin na Panginoon ay malakas, makapangyarihan. The Bible says that God cannot lie. Alam natin, ang salita ng Panginoon, ang banal na kasulatan, ay hindi po nagsisinungaling. The Bible says that God cannot lie, that He always keeps His promises. He always keeps His promises. Ibig sabihin, ang mga pangako ng Diyos ay patuloy niyang ginagawa. Patuloy niyang ginawang totoo sa atin. That He loves you and has good in His store for you. Na alam natin, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng ating Panginoon, and has good in His store for you. So may mga magagandang bagay, mga pagpapala na nakalaan para sa iyo. Nakalaan para sa atin. Trusting in Him means believing what He says about Himself, about the world, and about you is true. Trusting in Him means believing what He says about Himself, about the world, and about you is true. So yun po, ang pagtitiwala sa Kanya ay nangangahulugan, believing what He says. Ikaw po ay naniniwala, nanampalataya doon sa Kanyang sinasabi patungkol sa Kanya, patungkol sa Diyos. So marami tayong natuklasan kung sino yung Diyos natin. Yung Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. So kailangan magtiwala tayo at manalig tayo kung sino siya. Ilagak natin ang ating pananampalataya sa Kanya. At manampalataya din tayo, ano yung pagmamahal ng Diyos sa mundo, sa mga tao. Mula pa sa panimula, bago nahulog ang tao sa kasalanan, ang Diyos na mismo ang lumikha sa mundo. Siya ang lumikha sa mga tao. Minahal niya ang mundo, minahal niya ang mga tao. Nung mahulog ang tao sa kasalanan, di niya pinabayaan. Gumawa siya ng paraan na may balik ito sa Kanya. Kaya binigay niya ang Kanyang bugtong anak na si Jesus. Dahil sa Kanya lang, sa pamamagitan lang ni Jesus, sa Kanyang pamamaraan, yung Kanyang kamatayan, na ang mga tao na minahal ng Diyos ay makapanumbalik sa Kanya. So tayo ay manampalataya. Yun ang ibig sabihin doon sa trusting in Him. Naniniwala tayo sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga sinasabi. Naniniwala tayo sa mundo na ito'y nilikha ng Panginoon, minahal ng Diyos. At naniniwala tayo patungkol sa iyo kung ano yung Kanyang pag-ibig sa iyo. About you. It's true. Totoo ang Kanyang pagmamahal sa iyo. No? Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay talagang pinakita niya doon sa ibabaw ng krus. Dahil minahal ka ng Panginoon. Trusting God is more than a feeling. Ang pagtitiwala sa Panginoon na higit pa ito sa naramdaman mo. Minsan yung damdamin natin na hindi nagsasabi ng totoo. Hindi natin nalalaman kung nakaramdam ba talaga siya na nandyan ang Panginoon. Kaya trusting God is more than a feeling. It is a choice to have faith in what He says, even when your feelings or circumstances would have you believe something different. Anong ibig sabihin yan? Ang pagtitiwala sa Panginoon, higit pa ito sa damdamin o naramdaman. It's a choice. Ito ay sarili mong pagpasya na magtiwala sa Kanya. To have faith in what He says, na manampalataya kung ano yung Kanyang sinasabi. Even when your feelings or circumstances would have you believe something different. Kahit yung mga circumstances at yung naramdaman mo ay parang iba. No? Hindi siya, minsan, hindi siya sumasang-ayon sa lungat. Yung sitwasyon mo, para bang
Parang naghahayag na walang Diyos. Kasi maraming mga tao ngayon nagsasabi, kung may Diyos, bakit maraming naghihirap? Maraming mga taong may karamdaman. So, di na nakikita ng mga tao kung ano ang dahilan bakit ang mga tao ay naghihirap. Ang mundo ay may sumpa. Ang mga tao ay malayo sa Diyos. Bakit may karamdaman? Bunga yan sa kasalanan ng unang tao. Hindi na ito nakikita. Hindi po ang Diyos ang nagbigay ng karamdaman. Hindi ang Diyos ang nagbigay ng kahirapan. Ang kasalanan ng unang tao na hanggang ngayon sa panahon natin, lahat tayo ay nandoon pa rin sa mundo na may sumpa. Salamat tayo sa Panginoon. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, inalis ang sumpa na ito sa buhay natin. Dahil sa kamatayan ni Kristo, napagtagumpayan niya yung sumpa, ang kamatayan, yung kadiliman, ang dyablo, doon sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. So, ma-enjoy natin yung kagalingan dahil pag wala na sa atin ang sumpa, pwedeng alisin ng Diyos ang karamdaman, paggalingin Kanya, dahil si Jesus po ang kagalingan natin dahil siyang nagbayad sa kasalanan natin. So kung may karamdaman tayo, may kahirapan tayo, ito yung mundo, no, na ginagalawan natin na nangangailangan talaga ng tulong sa Panginoon. Instead na mag-question ng mga tao, bakit mayroong mga tao nagugutom, naghihirap, nagkaroon ng karamdaman, parang walang Diyos. So yun ang circumstance na parang nagsabi, parang malayo ang Diyos. Ang totoo, hindi malayo ang Diyos. Talagang nagkaganyan lang po dahil ang tao ay nasa kasalanan. So, kahit yun man, yun ang nakikita natin at nakaramdam ka na parang napakalayo ng Diyos dahil sa sitwasyon, nagpasya ka pa rin. Mas pinili mo pang magtiwala sa Kanya. Yun ang ibig sabihin doon. Again, trusting God is more than a feeling. It's a choice to have faith in what He says, even when your feelings or circumstances would have you believe something different. Your feelings and circumstances matter and are very much worth paying attention to. So, yung feelings natin at saka circumstances, talagang, ano naman yan eh. Mayroon naman talaga siyang paglalagyan, may lugar, no? Mayroon naman talaga siyang parang masasabi natin na mahalaga naman sa ibang banda. And very much worth paying attention to. God cares about them both. Ang Panginoon, alam niya, mahalaga din yung feelings mo at saka yung circumstance mo. But those things alone are not reliable enough to base your life on. Pero yung mga bagay na yan, hindi po siya sapat na doon mo ipagkakatiwala yung buhay mo na parang doon ka na lang nakatingin sa naramdaman. No, okay lang kung ang naramdaman mo patungkol sa Panginoon ay tama. Pero kung hindi siya maganda, so hindi na magiging maganda rin. Yung circumstance, no, wag natin doon ibase yung buhay natin kasi hindi siya hindi po siya matibay na doon tayo tututok sa mga circumstances natin. Kailangan din natin na magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng pananaw na kahit ang mga circumstances natin ay pinahintulutan ng Diyos na ito ang maranasan natin, no, marami talaga mga tao na nagkaroon ng anxiety dahil sa COVID-19. Meron silang karamdaman sa kanilang mga kaluluwa, yung anxiety, yung fear, no, yung worry. Karamdaman po yan sa spirit. Ang iba naman ay talagang totoong nagkaroon ng karamdaman sa physical. No, may mga tao nagkakasakit, karamdaman din yan. So may mga tao na na-experience nila yung mga ganong karamdaman sa buhay, may karamdaman sa isip, yung nalilito, karamdaman po yan, confusion. No? Yung hindi ka na makapag-isip ng tama, na dapat maniwala ka sa salita ng Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya, ano po yan, karamdaman, parang ang isip mo, walang kakayahan magtiwala sa Kanya. Karamdaman din yun. So, kailangan na tayo, bagamat yun nga, yun yung circumstance. Circumstance, sa Bisaya, ang tawag namin dyan, kakulian. No, yun, kakulian, or isang sitwasyon na mayroon pong crisis. Isang sitwasyon na mayroon pong problema, yun yung circumstance. Isang pangyayari, no, na minsan, nagtatanong ang marami, talagang may Diyos ba? So, mas piliin pa rin natin kung dumating tayo sa ganong pagtatanong, mas pipiliin mo pa rin na magtiwala sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay nandyan, ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos po ay mabait, ang Diyos po ay may magagawa sa atin. And He is the same yesterday, today, and tomorrow. No, ang Panginoon,
Siya yung Diyos na kung ano ang ginawa niya sa nakaraan, nagliligtas, nagpapatawad, nagpapala, nagbibigay ng katagumpayan sa mga nakaraan, sa mga nakaraang panahon, sa panahon din natin ngayon at sa susunod pa, no? Even tomorrow and in the near future. Siya pa rin yung the same yesterday, today, and tomorrow. And therefore, He is worthy of your trust. So, karapat-dapat ang Panginoon sa pagtitiwala mo sa Kanya. Kailangan lang magtiwala ka sa Panginoon. Manalig ka sa Panginoon. Trusting God is not about ignoring your feelings or reality. Ang pagtitiwala sa Panginoon, hindi naman sinasabi na ini-ignore mo yung naramdaman mo at yung reality. No? Ang sitwasyon talaga natin, talagang mahirap. Sobrang mahirap para sa marami. Imagine, may mga kapatiran tayo walang trabaho, wala nang hanap buhay. May mga kapatiran tayo na halos wala na makain. Yun ang reality. But trusting God is not about ignoring your feelings or reality. Nandyan yan. Hindi mo ini-ignore yung naramdaman mo. Tsaka yung reality. It is not pretending that everything is okay when it isn't. No? When it isn't. It is not pretending that everything is okay when it isn't. So, hindi naman tayo nagpipretend na marang okay ang lahat. Kaya hindi natin pinapapakita dyan sa mga kapitbahay natin na pag tayo Christian na, pag tayo po ay may Diyos, ay talagang okay lahat. Tulad pa rin tayo sa kanila, nagugutom, naghihirap, may mga pagsubok. Ang kakaibahan lang sa atin, believers tayo. Ang ibig sabihin ng believers, mananampalataya. Mayroong tayong Diyos na pinagkakatiwalaan. No? Habang ang iba naman ay unbelievers. So ang ibig sabihin, yung iba mga tao, sa panahon ng kanilang mga pagsubok, ay hindi nila alam saan sila magtitiwala. So yun lang ang kaibahan sa mga anak ng Diyos. Believers tayo. Mayroon tayong Diyos na doon tayo nagtitiwala. Kaya iba pa rin ang mga anak ng Diyos, kahit halos magkakapare-pareha lang tayo ng mga karanasan din sa karanasan ng iba, nagkakasakit din sila, nagkakasakit tayo. Nagugutom sila, nagugutom din tayo. Nawawalan sila ng trabaho, nawawalan din tayo ng trabaho. Nawalan tayo ng negosyo, ganon. But glory to God, dahil mayroon tayong Diyos, alam natin sino ang pwede nating tawagan na makakahanap tayo ng tulong. Makakahanap tayo ng biyaya dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. So, harapin natin yung reality. Di ibig sabihin na tayo mga anak na ng Diyos ay parang lagi pong hayahay ang buhay, laging okay. Sa pamilya, laging hayahay, okay. Hindi na nagkakaroon ng conflict, wala na mga problema. Hindi po totoo yan. Ang reality, sa mga circumstances natin, laging nandoon pa rin yung mga problema. Ang mga problema sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya ay nasusolusyonan dahil ang Diyos po ay may pangako, hindi niya tayo pababayaan. Every time na tayo tatawag sa Kanya, every time na tayo lumapit sa Kanya, pangako ng Panginoon tayo ay Kanyang didiringgin, Kanyang tutulungan. Kaya mapalad pa rin tayo na alam natin saan tayo magtitiwala. Dahil alam natin yung Kanyang mga salita, alam natin yung Kanyang mga pangako. So praise the Lord for that. Ulitin ko po ito. Trusting God is not about ignoring your feelings or reality. It is not pretending that everything is okay when it isn't. Trusting God is living a life of belief in and obedience to God even when it's difficult. Ulitin ko po yun. Trusting God is living a life of belief in and obedience to God even when it's difficult. So kahit medyo mahirap ang sitwasyon, medyo mabigat, no, medyo parang na-box ka na sa sitwasyon na parang hindi ka na makakalaya sa problema, nandoon pa rin yung pagtitiwala mo sa Panginoon. At ito na yung buhay mo, living a life of belief. Ito na yung buhay mo na namumuhay ka na nagtitiwala talaga sa Panginoon, nananalig sa Kanyang mga salita, nananalig sa Kanyang mga pangako. So, now that you know what it means to trust God, ngayon alam mo na kung anong ibig sabihin ng magtiwala sa Panginoon, kahit alam natin yung reality, alam natin yung circumstance, lagi nandyan pa rin yan. Di tayo iba dun sa ibang mga tao din na walang pinagkakatiwalaan na Diyos. Nakakaranas din tayo ng mga mabibigat na mga karanasan, pero alam na natin kung paano magtiwala, alam na natin paano manalig sa Kanyang mga salita. Ngayon na alam mo na to, kung ano ang ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos. And how exactly can you do that in your everyday life? So, paano mo ito isapamuhay? Paano mo ito gagawin sa pang-araw-araw na buhay natin? Ngayon, alam mo na paano magtiwala sa Kanya.
If you trust someone, you feel comfortable being honest with them about anything. So kung mayroong tao na nagtitiwala ka talaga sa kanya, you feel comfortable. Parang magaan ang pandama mo. No, lalo na kung yung kapitbahay mo ay makakatulong sa problema mo, nagtitiwala ka sa kanya na mayroon siyang pwedeng maitulong sa iyo, parang napaka-komportable. No? At saka honest ka sa kanila about anything. Honest ka na talagang walang-wala ka talaga ngayon. At maaaring pwede mong sabihin din sa kanila na sa sunod na araw makakabawi din ako sa iyo. Sa sunod na araw makabayad din ako sa iyo. Napaka-honest mo, no? Kasi you feel comfortable being honest with them about anything. And God is much more reliable than even your most trustworthy friend. Ang Diyos po ay mas sobrang mapagkakatiwalaan, much more reliable than even your most trustworthy friend. So kung yung trustworthy friend mo na talagang mapagkakatiwalaan, komportable ka sa kanya, alam mo matutulungan ka rin niya. So kung mayroon kang ganong most trustworthy friend na nalalapitan mo, much more reliable po ang Panginoon. Kaya sa Diyos tayo, masigit magtitiwala. When things feel difficult, He doesn't ask you to keep those feelings to yourself. Kung ang mga nangyayari po sa buhay mo ay sobrang difficult na, sobrang mahirap na, when things feel difficult, He doesn't ask you to keep those feelings to yourself. So hindi niya sinasabi na suluhin mo lang yung naramdaman, suluhin mo lang yung problema mo. So may mga kapatiran din tayo dyan sa Lupang Arenda, dyan sa Life Home sa Napico, na talagang talagang nahirapan na talaga sa buhay. Sobrang mabigat na sa kanila. Hindi sinasabi ng Panginoon na suluhin mo lang yung naramdaman mo, suluhin mo yung problema mo. Matutunan din natin na ilagak sa Kanya, ibigay sa Kanya. Matutunan natin na tumawag sa Kanya. Matutunan din sana natin na magtiwala sa Kanya. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Magandang markahan niyo yung Bible ninyo po. 1 Peter 5:7. Sa New International Version, ito po ang sinasabi. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. So lahat ng mga alalahanin ninyo, lahat na kabigatan ninyo, lahat na pasanin ninyo, lahat ng mga problema ninyo, ilagak ninyo sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Because He cares for you. Dahil minahal kayo ng Panginoon, inalagaan kayo ng Panginoon, at aalagaan kayo ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Cast all your anxiety. Sa ibang translation, cast all your cares. Lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga kung bakit kayo nagwo-worry, bakit kayo natatakot, no, bakit kayo nabibigatan. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, cast all, ibig sabihin lahat, all your anxieties, all your problems, all your burdens, no, lahat ng mga suliranin ninyo, ibigay nyo sa Panginoon dahil siya ay nagmamahal sa atin, siya ay nag-aalaga sa atin, siya ay tutulong sa atin because He cares for you. Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa mga anak niya. Napakaganda po. Now, sa Psalm 56 verse 8, Psalm 56 verse 8 sa Old Testament, New Living Translation, ito po ang sinasabi. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Uulitin ko po yan. You keep track of all my sorrows. Lahat ng mga kalungkutan ni David, lahat ng mga kabigatan ni David, no, nakikita ng Panginoon yan. Natitrace ng ating Panginoon. You have collected all my tears in your bottle. Pati yung mga iyak ni David na tumutulo yung luha, kinukulikta yung mga luha, nilalagay sa bote. You have collected all my tears in your bottle, So may mga bote ang Panginoon na doon nilalagay po yung mga luha ni David. And you have recorded each one in your book. So lahat pala ng mga problema natin, alam ng Diyos, no? Naka-record yan. Kaya pwede ka magtiwala, tumawag sa Kanya kasi ang Panginoon nagmamalasakit, pati luha mo ay kinukuha niya. Alam niya yung mga tulot ng luha mo. Alam niya yung mga sakripisyo mo. Alam niya yung kabigatan mo. So because God loves you, you can share your trust in Him by talking about all your feelings and circumstances with Him. Ulitin ko po yan.
because God loves you, dahil mahal ka ng Panginoon, you can show your trust in Him. Pwede mong ipakita yung pagtitiwala mo, yung pagnanalig mo sa Kanya by talking about your feelings. So pwede mo palang sabihin yung iyong naramdaman, yung kabigatan mo, and circumstances within. Pati yung mga nangyayari sa buhay mo, mga sitwasyon sa buhay mo, pwede mong iano sa Panginoon. Pwede mong ibigay, ilagak at sabihin yung mga bagay na yan. The good and hard. Yung mga magagandang nangyari at kahit yung mga mabibigat na mga sitwasyon sa pamamagitan ng pananalangin through prayer. Kaya mahalaga din yung prayer. Yung casting all your cares, casting all your anxieties, yung ilagak mo sa Panginoon, nagagawa lang natin yan through prayers. Casting, so ibigay mo lahat, ilagak mo lahat, i-offer mo yung kabigatan mo, yung problema mo, yung mga kalungkutan mo, kabiguan, frustration, disappointment, lahat, discouragement, fears. Mayroon kang fear na wala kang pera. Nagkapobia ka, walang pera. Nagkapobia ka ngayon sa COVID-19. May fear ka, namamatay. Ilagak mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon through prayer. Don't let your emotions rule your life. Bring them to God so He can help you address them. So wag mong pahintulutan na ang emotion mo siyang mag-rule, ang siyang kumontrol, ang siyang mag-dominate sa buhay mo. Yung emotion mo. Kasi mandaraya yung emotion natin, yung feelings natin, mandaraya. Huwag mo hayaan na siya ang mag-rule sa buhay mo. Bring them to God so He can help you address them. So dalhin mo. Kung yung feelings mo talagang sobrang napakabigat na, dalhin mo yan sa Panginoon. Bigay mo sa Panginoon. Ilagak mo sa Panginoon. At pwede kanyang tulungan paano yan i-deal, paano yan solusyonan. He is not disappointed or frustrated by your struggles. Once na ikaw ay lumapit sa Panginoon, ilagak mo ang problema mo sa Kanya, hindi po siya nadidisappoint sa iyo. At lalong hindi po siya napofrustrate. He is not disappointed or frustrated by your struggles, doubts, or pain. He cares about you. Dahil mahal ka ng Panginoon. Alagaan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Panginoon. And you can trust Him with those things. So pwede mo siya pagkakatiwalaan. Na kaya niyang tulungan ang buhay mo, kaya niyang tulungan ang sitwasyon ng pamilya mo, maaaring sitwasyon ng trabaho mo, negosyo, o yung pagkakakitaan mo. Pwede kang magtiwala sa Diyos na kaya kanyang tulungan. Ang iba ay may mga karamdaman, ang hina na. Pagkatiwala mo sa Panginoon ng buhay mo na kaya kanyang tulungan. When you trust, you go to God and His Word when life is hard. So kung magtitiwala ka sa Diyos, lalapit ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita, lalo na kung ang buhay mo ay sobrang napakahirap na. When you trust, you go to God, pupunta ka sa Kanya, lalapit ka sa Kanya and His Word at doon sa Kanyang mga salita. When life is hard, kung buhay mo ay sobrang mabigat na, you also act on obedience, doing what God says in His Word. So pag ikay lumapit sa Panginoon, of course, gawin mo rin kung ano ang Kanya mga sinasabi bilang pagtalima. Doing what God says in His Word. Pag sinasabing, ilagak mo ang buhay mo, at sinasabi doon sa salita ng Panginoon, manampalataya ka sa Kanyang anak, magtiwala ka sa Kanyang anak. So yun ang pagkakataon na tayo po ay tumalima, doing what God says in His Word. Pag sinasabi sa salita ng Panginoon, tayo ay magpakumbaba, humble yourself before God, dahil sabi ng salita ng Panginoon, He gives grace to the humble, but resisted to the proud. So sa mga taong nagpapakumbaba, nagbibigay siya ng biyaya, nagbibigay siya ng grasya. Ngunit, galit ang Diyos doon sa mga taong, mayabang. God gives grace to the humble but resisted to the proud. So yan mga kapatid, yun yung sinasabi na tayo ay tatalima din sa Kanyang mga salita. Kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, lumalapit sa Kanya, tayo lumalapit din sa Kanyang mga salita, you also acting on obedience, meaning doing what God says in His Word. Kung kailangan
humingi ng patawad, magpapalinis tayo sa Panginoon kasi tayo nagkakasala. So acting, no, on obedience, doing what God says sa kanyang mga salita. Humingi tayo ng patawad sa Panginoon. And trust that He will ultimately take care of the rest. Magtiwala din tayo. Pag tayo lumapit sa Panginoon, na ibigay mo na yung mga pasanin mo, yung mga pangangailangan mo, suliranin mo, naibigay mo na sa Kanya, nailagak mo na yung mga sitwasyon ng buhay mo, pati pamilya mo. Kailangan matutunan mo rin na doon sa pagtitiwala that He will ultimately take care of the rest. Lahat na hindi mo na control, basta naibigay mo na sa Kanya, siya na ang bahala doon na magtatrabaho na ikay tulungan ng Panginoon. So in trust, you do not look for security in other things. You look to God to hold you securely in difficult circumstances. So sa pagtitiwala natin sa Panginoon, you do not look for security in other things. Ibig sabihin, plus kasi sa mga Pilipino na nakikita natin, kahit sa mga mananampalataya, nag-pray ka na, nagtitiwala ka na, isupply ni Lord yung pangailangan mo kasi nagpipray ka, makabayad ka na ngayon sa pambayad sa Meralco, sa tubig, o ano pa yung mga babayarin, makakabili ka doon sa mga basic needs mo. Now, after sa prayer, yung marami ang ginagawa, bababa o lalabas sa bahay nila, maghanap ng Bombay. No? Doon ang kanilang pinaka-security. Doon sila parang sigurado na makakuha sila ng pangangailangan nila. Pero hindi po ganun yung trusting God. In trust, you do not look for security in other things. You look to God to hold you securely in difficult circumstances. So, nagtitiwala ka sa Panginoon, doon ka lang sa Kanya umasa, doon ka sa Kanya nakatingin, na alam mo, ang Diyos po ay securely hinahawakan ka niya. Securely na ikaw po ay tutulungan niya doon sa mga difficult circumstances, sa mga mahirap na sitwasyon, sa mahirap na mga kalalagayan ng buhay mo. Alam mo, tutulungan ka sa Panginoon kasi nagtiwala ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanyang mga salita, hinawakan mo Kanyang mga salita, lumapit ka sa Kanya, tumatawag ka sa Kanya. So, the rest, hayaan mo na ang Panginoon kikilos sa buhay mo, sa pamilya mo, kikilos sa sitwasyon mo. Because God cares about you. Ang Diyos po, nagmahal sa iyo, aalagaan ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. So, instead na maghanap pa tayo doon sa pwede nating lapitan, hayaan mo na ang Diyos po ay kikilos sa iyo. Huwag mo pangunahan ng Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. You won't do this perfectly, but God is kind and patient with you. Will learn to trust Him. Alam natin, mahirap talagang gawin yan. Hindi natin nagagawa perfectly. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Lalo na sa mga bago pa sa Panginoon, wala pa masyadong karanasan. Karanasan ko yan noon. Pakahirap gawin. Totoo yan. Mahirap gawin. Na pag may problema ka, magwe-wait ka lang sa Kanya, aasa ka lang sa Kanya, wala na makakain yung pamilya mo. Wala ka nang pambayad sa bahay. Napakahirap. Napakahirap. Pero sa grace ng Panginoon, tutulungan niya tayong matutong magtiwala. Matutong magantay. So, you won't do this perfectly, but God is kind and patient with you while learn to trust Him. Ano naman ang Panginoon? Very patient naman siya sa iyo. Very kind. Bagamat hindi mo ma-perfect yan na pag tumawag sa Kanya ka lang talaga nagtitiwala, and the rest, ang Panginoon na bahala. Bagamat hindi mo kagad-agad magagawa yan kasi yun nga, napakahirap. Pero ang Diyos naman ay very kind sa iyo and very patient na itong lahat ay matutunan mo na magtiwala sa Kanya. Matutunan din natin by His grace. No? Masasanay din tayo. Sa Mark 14, verses 34 to 36 sa NIV, New International Version. Mark 14, verses 34 to 36. Ito ang sinasabi sa mga talatang ito. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Experience ito ni Jesus. Yung kaluluwa niya ay talagang parang nilamon ng kalungkutan to the point of death na nasa bingit ng kamatayan. Nasa panahon na siya ay mamamatay na. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. He said to them,
Stay here and keep watch. So dahil kasama niya ang kanyang mga alagad dito, mga disciples, nakikiusap siya na manatili kayo dito at manalangin, no? Yung ano tawag dito? Mapagbantay. Stay here. Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible the hour might pass from him. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Ito na yung pananalangin ni Jesus na dumaan din siya sa isang circumstance na napakahirap. Sobrang napakabigat. Nandoon siya to the point of death. Talagang nasa bingit ng kamatayan. At yung kanyang puso, yung feelings, talagang normal, no? Na nandoon sa kalungkutan. Normal talaga yung feelings. Reality yan. Yung circumstance na haharap ka sa pagsubok, sobrang napakabigat, reality. Pero si Jesus, alam natin kung ano yung kanyang yung kanyang response, yung kanyang ginawa dito sa malaking kalungkutan. Halos lalamunin na siya ng kalungkutan kasi sinasabi dito, my soul is overwhelmed with sorrow. Okay lang sana kung gladness, no, yung joy, ang ano sa kanya, sumakop, pero sorrow. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Na ikakamatay na niya, yung kalungkutan. Talagang sobrang mabigat. He said to them, at sinabi niya sa kanyang mga disciples, stay here and keep watch. So, may magandang lesson po, may malaking matutunan tayo dito. Gusto din ituro ni Jesus this time sa kanyang mga alagad, sa pagharap ng mga mabibigat na pagsubok, crisis. Matutunan naman natin, mapagbantay, matutunan naman nating mag-pray. Ito yung nawawala sa marami, no? Lalo na sa mga mananampalataya. Ito yung nawawala sa atin. Pag humarap tayo ng mabibigat na crisis, parang hindi tayo marunong mag-pray, hindi tayo marunong lumapit sa Panginoon, hindi tayo marunong maglaan ng, hindi lang 5 minutes, hindi lang po 10 minutes, yung maglaan talaga dito, whole night po, si Jesus, whole night. Imagine naman kung mabibigat yung problema mo, bakit mo ipagdamot yung buong magdamag na ikaw ay tumawag sa Panginoon, lumuhod sa Panginoon, umiyak sa Panginoon. Kung alam mo naman, ang Diyos ay ditinggin ka niya. No, kaysa iiyak ka na lang ng iiyak dyan, tutulugan mo na lang yung problema. Instead na iiyak ka lang ng iiyak at tutulugan mo na lang ang problema, magdamag kang andyan, tawagin mo ang Panginoon. Doon mo ibigay ang problema mo, ilagak mo. No, tumawag ka sa Panginoon. Jesus himself felt overwhelmed by what was before him. And he went straight to his Father. So, nakaramdam talaga ang Panginoon ng sobrang kabigatan kung ano yung haharapin niyang malaking pagsubok. Alam natin, yung pagsubok na harapin niya, yung kamatayan, mamamatay ang Panginoon. Kusa niyang ibibigay ang kanyang buhay. Ngayon ang kanyang haharapin. Kaya sobrang napakalungkot. Dahil ang harapin niyang kamatayan ay talagang maghihirap siya. Matitinding sacrifice. And when he went straight to his Father. He went straight to his Father. So sa pagharap ng sobrang napakabigat, na kalungkutan, napakabigat, na naramdaman, siya ay lumapit sa Diyos. He went straight to his Father. So I declare sa iyo, sa atin, pag ikaw ay dumaan sa problema, pagsubok, instead kagad-agad sa tao ka lumapit, sa Diyos ka tumawag, sa Diyos ka lumapit. Tulad kay Jesus, sobrang napakabigat na problema, sa Diyos ka tumawag. Dahil ang Diyos mo ay nagmamahal sa iyo, nag-aalaga sa iyo. Cast all your cares unto Him because He cares for you. Sa Kanya ka lumapit, tulad kay Jesus. He cares for your hearts. Ang Panginoon po ay may pagmamalasakit doon sa mga sakit, mga heartbroken na experience natin. Ang iba dyan, broken-hearted. Yung mga nasusugatan ng mga puso natin, nabibigatan. And God pays attention. So, ang Panginoon po ay nakatingin. Tulad dun sa nakita natin sa Book of Psalms. No? Sa Book of Psalms, sa 56 verse 8, you keep track all of my sorrows. So, talagang nakikita ng Panginoon yan. No? Yung mga karanasan mo, experience mo sa nakaraan, alam ng Diyos yan. At napakaganda, no? How comforting
It is to know that the God of the universe is also paying attention to you. Ulitin ko yan, ha. How comforting it is. Napakasarap, napakainam, napakagandang. Naintindihan mo ito, naunawaan mo. How comforting it is to know that the God of the universe is also paying attention to you. So yung Diyos ng buong universe, glory to God, na kumukontrol sa buong universe at nakatutok din sa iyo upang ikaw ay tulungan, ikaw ay alagaan. Kaya nga, napakainam, napakasarap malaman. Knowing that God is for you will strengthen your trust in Him during times of hardship and the unknown. So kung alam mo na ang Diyos po ay nasa iyo, nagmamahal sa iyo, nagmamalasakit sa iyo, ay magbibigay ito ng kalakasan, will strengthen your trust in Him. Lalong mapapalakas yung pananampalataya, yung pagtitiwala at pananalig mo sa Diyos. During times of hardship, sa panahon na tayo nabibigatan, sa panahon na tayo nahaharap ng mga mabibigat na mga pagsubok, kahit yung mga unknown, no? Mga hindi talaga, mga sitwasyon na talagang parang, nako, mahirap bigkasin, mahirap sabihin, talagang napakabigat. And then, here are 7 practical ways to trust God in your everyday life. Mayroong 7 practical ways. Here are 7 practical ways to trust God in your everyday life. Number 1, seek truth in Scripture. Seek truth in Scripture. Ibig sabihin, hanapin mo ang katotohanan diyan sa Biblia, sa banal na kasulatan. 7 practical ways to trust God in your everyday life. Ang number 1 is seek truth in Scripture. The Scripture or the Bible is God's Word. Alam natin, yung Bible ay salita ng Panginoon. God knows you need somewhere to go when you feel unsure. Alam ng Diyos na kailangan mo talagang may malalapitan ka pag ang naramdaman mo ay parang hindi ka na tiyak, hindi ka na sigurado, problematic ka na. Alam ng Diyos na kailangan mayroon kang pwedeng mapuntahan. At ano yun? Ang kanya mga salita. That place is His Word. Ulitin ko po yun. That place is His Word. Yung lugar na pwede mong puntahan, panahon po na nagkakaproblema ka, nagkakaaberya ang buhay, nagkaka-stranded, nabibigatan ka, ang salita lamang ng Panginoon ang pwede mong puntahan. It is unchanging and completely trustworthy. Ang salita ng Panginoon hindi po nagbabago. Completely trustworthy, mapagkakatiwalaan. Kaya kung mayroon mang pwede mong puntahan, pwede mong lapitan sa panahon na ikaw po ay nag-struggle, nagkakaproblema ng gusto, lumapit ka sa kanyang mga salita. Ang pupuntahan mo, hanapin mo ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at magpapalaya. Saan? Sa kabigatan, sa mga problema mo. The Bible records ways God has responded in difficult times in the past. In the past. Ulitin ko yan. The Bible records ways God has responded in difficult times. May mga kaparaanan ang Diyos po na tumutugon in difficult times in the past dun sa mga taong nangangailangan din sa nakaraan. Sa mga nakaraang panahon. It reminds you that He is trustworthy whatever your circumstances. Nagpapaalala ito sa iyo at sa akin na ang salita ng Panginoon at ang Diyos ay trustworthy whatever your circumstances. Ano man ang kalalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, mapagkakatiwalaan ng Panginoon at ang kanyang mga salita. He is trustworthy. His word is trustworthy. Many people in Scripture even reference other parts of Scripture to encourage themselves and those around them. So alam natin, no, sa salita ng Panginoon, maraming mga tao dyan na makikita natin na nag-encourage kahit sa mga palibot nila na ang kanilang buhay ay doon lamang sa Scripture. At dyan nakikita din natin sa Scripture na nagtitiwala din sila sa salita ng Panginoon at humuhugot ng lakas. The truth of Scripture frees you from the expectation of earning your salvation. So, halimbawa na lang sa kaligtasan. Ang kaligtasan po natin, lalo natin masisiguro sa buhay natin pag alam natin yung Scripture na nagpapalaya sa atin ang Panginoon. Ang kanyang mga salita naghayag na sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay naligtas.
So doon pa lang, no, sa kaligtasan. At marami pa. Kung tayo po ay gusto natin sa kaligtasan ng ating mga physical na kalalagayan, may karamdaman, ang salita ng Panginoon, matutuklasan natin that Jesus is our healer, our great physician. Kailangan natin ng pera, siya yung supplier natin, our provider. Salita ng Panginoon, marami siya mga pangako doon. Kailangan mo ng guidance, wisdom, no? Kailangan mo ng righteousness, holiness. Nandoon, makikita natin sa kanyang mga salita. Kaya seek truth in Scripture. Makakatulong yan sa atin. Number 2, doon sa 7 ways, practical ways to trust God in your everyday life. Number 2, confess unbelief. Confess unbelief. Minsan, no, may mga pagkakataon na parang wala talaga tayong pananampalataya. No, na tayo ay yumaman, kung gusto mong yumaman. May mga ano naman, mga mananampalataya na pinayaman ni Lord. Mayroon din mga tao na average lang. Mayroon din iba na natili pa rin doon sa ano. Depende yan sa kanilang anong tawag dito, yung kakugi, yung pagkayod nila at pagtitiwala nila sa Panginoon, kakayahan na mayroon sila. So, depende sa sitwasyon natin na nawalan tayo ng pananampalataya. Ihayag natin, confess unbelief. Ibig sabihin, be honest. Allow God to remind you who He is and what He promises. And then be honest with Him. You can tell God how you feel and in what areas of your life you are struggling to trust Him. So, maging honest ka lang na ang Diyos, hayaan mo na gawin niya yung kanyang mga pangako sa iyo. Yung kanyang mga sinasabi, kasi may pangako ang Panginoon sa atin. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya pagkukulangan. Doon sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ibig sabihin, kung si Yahweh ang ating pastor, siya yung ating, Panginoon, di tayo kukulangin. Yun ang declaration ni David. So, minsan sa atin, parang mahirap i-appropriate yan. Mahirap yan i-apply sa atin. Para bang, totoo kaya yan? Yun ang tanong na marami. So, maging honest ka na, Lord, parang kulang ako ng pananampalataya dito. Parang wala akong ganong klaseng pananalig na ikaw ang aking pastol. So, maging honest ka. And then you can tell God how you feel. And in what areas of your life you are struggling to trust Him. So, kung saang area, ito yung naramdaman mo, nag-struggle kang manalig sa Kanya, manampalataya, sabihin mo sa Panginoon yan. Magiging totoo ka. First, it is good to acknowledge that His character is good and trustworthy. You can agree with Him that all He says is true. You can also tell Him when it's difficult for you to believe. So, sabihin mo sa Kanya, Lord, alam ko naman, Lord, na mapagkakatiwalaan ka, mabait ka, ang karakter mo talagang good and trustworthy. At nag-agree ka naman doon sa Kanya mga sinasabi na totoo. Pero sabihin mo rin sa Kanya na napakahirap, Panginoon, na paniwalaan ko rin sa palatayanan. Naniwala ka pero parang mahirap sampalatayanan. Now, according to Mark chapter 9, a man brought his son to Jesus for healing from being possessed by a demon. He asked Jesus to heal him if you can. Jesus asked the man if he did not believe that Jesus could heal, and this was his reply. So, merong isang tao, dala niya ang kanyang anak upang pagalingin ni Jesus from being possessed by a demon. So, na demon possessed. And he asked Jesus, kanyang tinanong ang Panginoon o hinihingi sa Panginoon na pagalingin yung kanyang anak kung maaari, if you can. Then Jesus asked the man if he did not believe that Jesus could heal him. And this was his reply. So para bang sinasabi na nanampalataya ka ba, nanalig ka ba talaga na kaya kong pagalingin itong anak mo na demon possessed? Immediately the boy's father exclaimed. So ito yung sinasabi ng ama dun sa batang na demon possessed. I do believe. Help me overcome my unbelief. Paano mo i-reconcile yan? Sabi niya, I do believe. Pero ang kanya namang prayer, help me overcome my unbelief. So parang ganun din sa atin noon. Naniniwala naman tayo na ang Bible totoo, yung mga pangako ng Diyos diyan totoo. Pero para bang mahirap i-appropriate, mahirap i-apply, mahirap ba siyang ilapat sa sarili mo na parang mangyayari kaya ito sa akin? Kaya ganito ang prayer doon sa tatay ng isang batang lalaki na demon possessed. I do believe. Kasi sabi ng Panginoon, totoo bang naniniwala ka na ako'y makapagpagaling sa anak mo? So sinasabi niya, I do believe. Help me overcome my unbelief. So
pwede rin ganun ang ating pong pananalangin sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Lord, sa unbelief ko. Naniniwala naman ako na may magagawa ka. Naniniwala naman ako na mga pangako mo sa salita mo ay totoo. Pero para bang napakahirap, Lord, sa palatayanan na ito mangyayari sa akin. So, sabihin mo sa Panginoon, help me, Lord, overcome my unbelief. It is one thing to know the truth, but it is sometimes hard to believe it when life takes unexpected turns. You're human. So, tao ka lang. You're able to confess to God when your feelings and beliefs are not lining up with His truth. You can ask Him to help you believe what He says is true. So, kailangan maging totoo lang tayo, maging honest. Alam natin totoo ang sinasabi ng Panginoon, pero mahirap siya i-appropriate sa atin. Dahil tayo po ay mga human beings lamang. Now, number three doon sa 7 practical ways, no? Doon sa ating pinag-aralan ngayon, na para makita natin paano magtiwala sa Panginoon in our everyday life. Practical ways to trust God in our everyday life. Number 1, seek truth in Scripture. Number 2, confess unbelief. Number 3, share your concerns with your community. Share your concerns with your community. So, mag-ingat lang tayo kung kanino natin i-share yung ating mga burdens kasi baka pagpachismis, no? Baka ay pagsabi-sabi nila. Kaya mahirap minsan, no? Pero nasa Bible yan. Sa Philemon chapter 1 verse 6, ang sabi dito, I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. So share your concerns with your community. So maganda yan doon sa prayer meeting na ito yung pasanin mo, ito yung burden mo para may pag-pray. May pag-pray. Kailangan din yan na sa pagtitiwala natin sa Panginoon, sa mga problema mayroon tayo, marunong din tayong mag-share sa mga burdens natin doon sa mga kapatiran natin na may pag-pray, huwag nawang ma-chismis o i-chismis yung mga problema mo. Now, number 4, remember God and spend time with Him. Remember God and spend time with Him. God is bigger than your circumstances. Malaki ang Diyos kaysa problema mo. Difficult times may feel like they last forever. Pakiramdam mo para bang hanggang mamatay ka na lang yung problemang ito, magtatagal to. So, parang gano'n, no? Difficult times may feel like they last forever. Parang akala mo, wala nang lunas, wala nang solusyon. Now, ulitin ko po, God is bigger than your circumstances. Mas malaki ang Diyos kaysa sitwasyon mo, kaysa problema mo. Difficult times may feel like they last forever, but they are temporary. Ang mga problema natin po, temporal na po yan. Hindi magtatagal yan. Parang lang yan, passing lang yan. God is present amid the bad times as well as the good. He is always faithful. So ang Diyos laging nandyan sa mga sitwasyon natin. And God wants you to go to Him with your circumstances. Gusto ng Panginoon na ikaw ay lumapit dun sa Kanya sa sitwasyon mo. God wants you to go to Him with your circumstances. Kasama yan, isama mo yung mga problema mo. Sa paglapit mo sa Panginoon, gusto niya yan. He also wants you to come to Him simply to spend time with Him. So gusto din ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya na mag-spend time. Magbigay ka naman ng panahon. Pwede mo siyang awitan, pwede ka magbasa sa Bible. Yan ang spending time with God. Magmumuni-muni, pagbubulay-bulayan mo kanyang mga salita, ibig sabihin, meditate the Word of God. No? Hayaan mo na ang salita ng Panginoon magsalita sa iyo, mangusap sa iyo, at mangusap ka rin sa Panginoon, magsalita ka, manalangin ka. Yun ang spending time with God. Yun ang sinasabi nating quiet time sa Panginoon. Meron kang devotion sa Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya, dala mo ang problema mo, tapos lumapit ka sa Kanya na bibigyan mo naman siya ng panahon din. No, bibigyan mo rin siya ng panahon. Yun yung, remember God and spend time with Him. Number 5, look for things to be grateful for. Difficult circumstances feel all-consuming at times. It is really hard to see past them to other good things going on. But God's grace is in all things. But God's grace is in all things. So para bang look for things to be grateful for. Kailangan mo ring tumingin, ano yung mga bagay na pwede mong pasasalamatan ng Panginoon? Lord, salamat Lord, ngayon pa rin ako. Nakakahinga pa rin. Salamat Lord, nagising pa rin ako sa araw na ito. Salamat Panginoon, nadagdagan pa rin yung birthday ko. Salamat Panginoon, mayroon pa rin akong trabaho. Mayroon pa rin akong negosyo. Salamat Panginoon, iningatan mo yung pamilya ko. Salamat Panginoon, mayroon pa rin akong time makapagbasa ng Bible.
Salamat Panginoon, makapag-worship ako sa iyo. Look for things to be grateful for. So maghanap ka ng mga bagay na pwede mo siyang pasalamatan. No, salamat Lord na may kinikita pa yung asawa ko. Salamat Panginoon, may kinakain pa kami. So maghanap tayo sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, ganito ang sinasabi, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ulitin ko po yan, rejoice always. Kailangan lagi kang mag-rejoice, magsaya, pray continually, so lagi manalangin, give thanks in all circumstances, sa lahat ng sitwasyon, pangit man yan o hindi pangit, matutunan natin magpasalamat sa Panginoon, for this is God's will for you. Ito yung kalooban ni Lord. Now, number 6, marapit na tayo matapos. Walk in the Holy Spirit. Walk in the Holy Spirit. The Holy Spirit lives in anyone who trusts in Jesus. The Holy Spirit is your constant helper, pointing you to Jesus. When Jesus was telling his followers that he was going to be killed, he knew that they would be worried. They would feel scared about being left alone, so he shared this with them to give them comfort. Ang sabi dito, John 14 verse 26, but, maganda ito mga minamahal ko mga kapatid, but the advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said of you. Ulitin ko po yan. But the advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. The Spirit comforts and reminds you of the truth. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya walk in the Holy Spirit because the Spirit comforts and reminds you of the truth. The Spirit will also lead you in obedience. So, ililid tayo sa pagtalima o pagsunod sa ating Panginoon. He will bring direction to you. A common struggle in difficult time is feeling of helplessness and worry about an unknown future. The leading of the Spirit can ease struggles by guiding you to acts of obedience. So, yun ang magagawa ng Holy Spirit sa atin. He does not always give you the big picture, but He will show you the next step. So, i-guide tayo, tutulungan tayo ng Holy Spirit. Kaya lumakad tayo according sa leading po doon sa Holy Spirit. Number 7, wait on the Lord. The Holy Spirit will lead you to what you should go. Sometimes what you need to do is wait. Faithfully continue to seek the Lord, but wait on His timing. Kailangan matutunan natin mag-wait sa Panginoon. Tuturuan tayo ng Holy Spirit. Wait on Him to act on your behalf. Wait on Him to do what you cannot do yourselves. Antayin natin kung ano magagawa ng Panginoon sa atin na hindi mo magagawa. Yun po ang maganda, yung alam mo paano ka mag-wait sa Panginoon. Now sa Isaiah 40 verse 31, they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ulitin ko po yan. Isaiah 40 verse 31. They who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, tutulungan tayo ng Panginoon. He will help you wait endurance. Waiting on the Lord reminds you that you are not in control. Pag tayo'y nag-antay sa Panginoon, para tayong pinalalahanan ng Diyos na hindi natin kontrolado ang sitwasyon, ang pamilya natin, ang trabaho natin, ang negosyo. Kaya na mag-antay tayo sa Kanya. Kaya pahintulutan natin ang Panginoon na mayroon siyang gagawin sa atin sa pamamagitan ng pag-antay, sa pananalig at pagtitiwala natin sa Kanya. So mga minamahal ko mga kapatid, yun po yung 7 practical ways na dapat isapamuhay natin bilang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. So ulitin ko po yung 7, bigkasin ko lang, seek truth in Scripture, confess unbelief, mahalaga po yan, maintindihan natin yan, share your concerns with your community, remember God and spend time with Him, that is number 4. Number 5, look for things to be grateful for. Number 6, walk in the Holy Spirit. So, ibig sabihin, be guided, be led by the Holy Spirit. And number 7, wait on the Lord. Yun ang pinakamalaga. Wait on the Lord. Waiting on the Lord. Alam natin, ang mga nag-aantay sa Panginoon, they who wait for the Lord shall renew their strength. Lalong lalakas tayo. They shall mount up with wings like eagles. So ikaw po ay lalakad supernaturally. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Supernatural ang isusupply ng Lord sa atin na kaya nating harapin ang mga pagsubok at magtatagumpay tayo dahil ang Diyos po ang inantay natin na kumilos. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa mga nakakarinig sa mensaheng ito. I-bless yung aking mga kapatiran dyan sa Lupang Arenda, sa Life Homes and Napico sa Pasig City. I pray na ang kanilang pananampalataya
Patuloy, Lord, palaguin ninyo ang pagtitiwala nila sa sitwasyon na mayroon silang mga karanasan na hindi magaganda, mga mabibigat, may mga suliranin, may mga pasanin. Nawa ang mga salita na narinig namin ay magbibigay sa amin, Lord, ng gabay, paano kami lumapit sa iyo, dala ang aming mga alalahanin, dala ang aming mga kabigatan. Alam namin, O Diyos, meron ka magagawa at matutunan namin mag-wait sa iyo, matutunan namin, Panginoon, na kami malid ng Holy Spirit, matutunan namin, Lord God, na kami mag-usap sa iyo at hayaan ka rin namin, Panginoon, mag-usap ko sa amin. I-bless niyo ang aking mga kapatid na sila magtitiwala patuloy sa mga pangako niyo sa inyong mga salita dahil ikaw po, Lord God, ay reliable at ang mga salita mo ay reliable, Panginoon, trustworthy ka. At salamat, Lord God, na ang buhay namin ay di po, Lord God, madidisappoint dahil ang pinagkakatiwalaan namin ay mabait, mabuti, at ikaw yung aming Ama, ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagbayad sa kasalanan para kami maligtas, at ikaw ang Diyos nagmamahal sa amin, nagmamalasakit sa amin. Salamat sa inyong mga sinasabi na mga salita na amin pong nakita ngayon sa pag-aaral namin, lalo na doon, Panginoon, sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares unto the Lord, for He cares for you. I declared, O God, for our church sa Isip Family, na ito'y maging totoo sa amin na kami lalapit sa inyo at ilalagak namin ang aming mga kabigatan, ang aming mga problema dahil ikaw ay tumutulong sa amin. Salamat sa mga salita. Salamat sa pagpapala. I declare blessing sa lahat ng mga pamilya na nirepresentahan nila sa mga nakarinig ngayon, Lord God. Thank you, Lord, sa kabutihan mo sa amin. Thank you sa katapatan mo sa amin, Panginoon. Thank you sa miracle. Thank you sa blessing at sa kagalingan sa aming mga karamdaman. In Jesus' name, Amen and Amen.